pag-usapan natin itong isinusulong ninyo, no? Ano ba exactly yung gusto nyong mangyari dito sa online gambling platforms na ito? O yung tinatawag nyong isugal? Yes, meron tayo ngayong panukalang batas. Ang title niya ay Contra Isugal Bill. At numbered na to, na-file natin kanina. It's House Bill 1351. So, itong ating panukalang batas, we want to regulate itong lumalaganap talaga na online gambling sa ating bansa. Medyo umaabot na siya sa halos parang meron na tayong epidemic dahil mga pamilya na ang naapektuhan. So, yung una natin gustong gawin ay i-regulate yung access ito sa mga platform na ito. Kasi nakita natin, kahit sino, basta may cellphone, basta may internet connection, maaari na mag-access. So we want to regulate that. So una, gusto natin tiyakin na tangi lamang ng mga 21 years old and above ang maaaring makapag-access ng mga platform na ito. Tapos dagdagan pa ng mga measures on how to protect them from gambling addiction. Kasi sigurado ako yung mga kababayan natin nanonood para dumating na sa punto na meron kayong kakilala, maaring ka mag-anak, kaibigan o barkada, nakilala nyo na addict na talaga dito sa online gambling o yung isugal na tinatawag natin. So that is the first step, no? Kailangan i-regulate itong industriyang ito kasi talaga namang kahit sino pwedeng gumamit, kahit nasaan ka, parang only sugal yung nakikita natin. Okay, clarify ko lang, no? Ang sinusulong ninyo, strict regulation itong online gambling platforms. Why not go for an outright ban? As much as we want to an outright ban, kasi ang mangyari lang dyan, ipupush mo siya sa dark side of the web. So mag-ooperate dyan yung mga gambling lords, tapos mas mahirap i-regulate kapag sila ay nagtago na. At least itong above board, sila ay nare-regulate natin at maaari natin lagyan ng control and protection measures para sa ating mga kababayan. Pero did you also consider that sa inyo sa akbayan, yung outright ban? Yes, napag-usapan din natin yan, napagnibatihan din natin yan sa loob ng partido. Pero nakita nga natin, mukhang sa puntong ito, mas may value itong regulation at this point. Kasi ang iniisip ko, of course, kayo yung mas nag-aral dito sa issue na ito. So kung total ban, meron namang mga mekanismo ang ating gobyerno para iban yung access dito sa mga websites na ito. Even those websites operating outside of the Philippine jurisdiction, hindi po ba? And mas kakaunti siguro yung, drastically mababawasan yung mga naglalaro. Of course, laging nandun yung posibilidad na pupunta sila underground at magkakaroon ng underground syndicates na naman, no, na magpapatakbo nito. Pero inga, dun sa pros and cons that you weigh, what really stopped you from an outright ban? Kasi parang pag sila ay nagpunta dito sa underground nga, sila will be beyond the reach of the law, no? Alam naman natin kung gaano kalalim itong platform na ito, lalo na kapag online. Sa pag-aaral po ba ninyo, gaano nakalala itong problema natin sa tinatawag na isugal? Sa ngayon, we have yet to fully grasp yung gravity noong problema. Pero sabi ko, I think anecdotal evidence will be more than enough to tell us na talaga namang lumalaganap na siya. Naalala ko kanina maga, I was in conversation with my mother na nasa probinsya. At ang kinukwento niya, di ba kadalasan pag sinabing isugal, ang iniisip lagi na pangunahing biktima ay mga kabataan. Ang kinukwento niya ay dalawang nanay na parehong nalulong dito sa isugal na habang sila ay naglilibang pagkatapos ng household chores, sila ay magla-log on lamang at ayun, nabaon na sa utang hanggang yung isa nasanla pa, pati yung kanilang tricycle at yung sasakyan. Pero doon sa mga hindi familiar, no, gaano ba kadali ang access dito sa isugal na ito? Napakadali, no? Maliban sa madali, sobrang targeted pa kasi magbukas ka lamang ng social media, may magpa-pop na dyan na advertising. Minsan na gumamit ka lamang ng mga super platforms na tinatawag natin o super apps, ay kahit within the super app, isang pindot lang, pwede kang dumiretso doon sa game. At isa din yan doon sa gusto nating ipagbawal. Ipinagbabawal natin yung pag-link ng mga super apps dito sa mga online gaming platforms para ma-discourage yung ganong kadali na transition na magta-transfer ka lang ng cash sa iyong pinagkakautangan o sa bibilihin mong item, biglang pwede ka na ma-direct papunta doon sa isugal platform. Kung Percy, dun sa mga hindi familiar, no, ano itong super apps na ito? Yung mekanismo na ito? Yung mga super apps ay halimbawa yan tulad ng GCash o yung other similar apps na marami kang pwedeng gawin within the app. No? Ibang tawag dyan yung mga e-wallet na madalas mayroong advertising at mayroong pang link na diretso
doon sa mga isugal na platforms. So pag pinindot mo yon, automatically dadaling ka ron sa eSugal platform. Tapos madali nang ilink yung account mo, tapos diretso ka na sa Sugal. Diretso ka na sa paglalaro, oo. Tapos pag sa una, simula, isipin mo parang, hindi naman masyadong delikado kasi yung marami sa mga laro ngayon, mga nilalaro natin ng bata tayo sa perya, no, na parang larong pambata. Pero di mo nalalaman, ikaw pala ay nalululong na. Hindi ba nagwo-work yung yung mga supposed restriction nila? Kunwari, hindi ba tinatanong diyan, are you 18 years old? Tapos et cetera. Oh. Alam naman natin na yung mga ganyan, mga questions, yung self-disclosure, hindi yan nagwo-work. And yung mga kababayan natin ay madali nilang gagawin na sabihin na, are you 18 years old and above? I-click lang nila yung yes, pasok na sila dun sa platform. So, kailangan talaga ng stricter regulation when it comes to accessing these platforms. Isang malaking bahagi nito, yung binabanggit natin na know your customer. At itong know your customer dapat maging malaking bahagi ng responsibilidad ng ating mga isugal platforms. So, lalong-lalo na yung mga kumpanya na regularly dapat ino-audit ng gobyerno kung na-implement pa nila itong mga screening procedures na ito ng kanilang mga kliyente. Okay, so binanggit mo, Kong Percy, yung unang-una yung access sa platforms dapat limitahan, talagang stricto, no? Dapat 21 years old. How does your bill intend to address that? Para siguruhin na 21 years old lang and above yung magkakaroon ng access dito. Provision na kung saan ang magkakaroon tayo ng provision kung saan ang pag-core ay gagawa ng mechanisms na magre-require doon sa mga platforms na tiyakin na yung kanilang mga manlalaro ay maaaring hingan ng mga government-issued IDs. Pero of course, still protected under the Data Privacy Act para tiyakin na yung taong maglalaro ay above 21 at para maiwasan din yung paggawa ng multiple accounts. Ibig sabihin, isang pangalan, isang identity, minsan lamang makakapag-log on doon sa kanyang account. Kasi kakabit yan later on doon sa ating protection mechanisms. Kasi maglalagay tayo ng betting limits at saka loss limit. Ibig sabihin, pag dumating ka na sa amount na ito, na yung taya, dapat automatically masususpend na yung account mo. O kaya naman, pag dumating ka na sa ganitong amount ng loss, dapat automatically masususpend na yung account mo para merong cool-off period or cooling period yung ating mga kababayan na pumapasok sa ganitong platform. Paano kung magpabukas ng account doon sa 21 years old or above, pero ang mag-a-access pala below 21? Di ba pwede mangyari yon? Maaaring gawin yan, no? Kung talaga maparaan yung ating mga kababayan, alam natin maparaan. Kaya nga dapat coupled nitong ating nilalagay na measures na ito for control ay siyempre mahalaga may mga warnings. Doon pa lamang sa simula ng pagbubukas ng mga apps na ito. At may kadugtong din ito na education program. Isa sa tinutulak natin, dapat magkaroon ng national awareness campaign, no? At nakapasok ito national awareness campaign, hindi lamang sa mga online platform, kundi kasama pati doon sa integrated sa ating education system para maiwasan yung mga ganyang para-paraan ng ating mga kababayan. Kung Percy, binabanggit mo na yung pag-core dapat mag-set ng daily, weekly, tsaka monthly betting and loss limits, no? Ano yung mga nakikita ninyong in real terms, magkano ba dapat? Well, maaring tingnan ng pag-core ano yung, halimbawa sabihin nila 10,000. Pag dumagpas ka na sa 10,000, dapat tigil na. Whether that's betting or loss. O kaya naman ay time. Pag lumagpas ka na ng halimbawa, should pag-core say na 3 hours, dapat after 3 hours, automatically mag-shutdown na yung platform. So dapat merong required at prescribed time lamang kung saan pwedeng gamitin. Kasi dyan nagsisimula yung addiction kapag unli sugal in terms of time at in terms of yung pagtaya ng pera. Paano naman kasi may kanya-kanya tayong levels ng disposable income, 'di ba? So kunwari yung talagang upper middle class, kunwari ang limit nasa 10,000, maliit siguro sa kanila 'yon. Pero dun sa ordinaryong Pilipino, yun na nga yung nila, 'di ba? Pwede lumabas yun ay monthly salary nila. So how would you categorize that? Meron din tayong provision dito sa ating panukalang batas na isa doon sa magiging mechanism for admission into the platform ay hindi lamang yung identity. Kasama dito yung kakayahan na maglaro in terms of yung proof naman kung ikaw ay may kakayahang tumaya at may pagkukunan ka ng iyong pantataya. Kasi isa siyang mahalagang protection para sa mga vulnerable groups, mga kababayan natin na mula sa vulnerable groups, nakakarampot na nga lang ang kita, maaaring dito pagamitin sa isugal na tinatawag.